Tayo po'y Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat sa iyong habag at biyaya, sa iyong pag-ibig, Panginoon, sa lakas, Panginoon, na pinagkakaloob mo sa amin. Lord, you are a God of Redeemer, Panginoon. Lord, you are a God, O God, na kung saan ang iyong pagpapala, Panginoon, ay binibigay mo sa bawat isa. Panginoon, purihin ka at pasalamatan. Lord, sa kabila ng mga nangyayaring pagsubok sa bawat isa, Panginoon, naririyan ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Pinapatatag mo kami, Panginoon, tinuturuan, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na pinapalago, binabago mo kami, Panginoon. Lord, sa aming pagsasama-sama, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita, dalangin ko, Panginoon, na ikaw ang mag-usapan sa bawat isa sa amin, ang banal mong Espiritu ang siyang magturo sa amin. Lord, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Buhusan mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoon, O God. Lord, anumang revelation ay hahayag mo, Panginoon, O God. I pray na ito'y matatanggap namin. Lord, salamat, Panginoon. Salamat sa lahat, O God. In Jesus' name, Amen. Amen. Ah, tayo po, di ba po, sa buhay po natin, may mga celebrations po na talagang tayo po ay nasisiyahan. Example po, 'di ba po, celebration ng kabutihan ng Diyos kapagka Sunday, tayo po'y talagang tuwang-tuwa dahil, yung presensya ng Panginoon ay nararanasan, nararamdaman natin. Another example is yung halimbawa po, halimbawa birthday, tayo po ay masaya. Or kaya sa mga school activities kapagka yung mga anak po ninyo or even mga halimbawa kapatid, halimbawa may mga school event, natutuwa tayo sa anumang karangalan na dinadala nila whether manalo man sila o hindi, masaya tayo dahil binibigay nila yung best natin. So another event na tayo po ay nasisiyahan, yung 'di ba po yung kasalan. So there is very special sa union po ng isang lalaki, isang babae na kung saan, sila po ay ni-unite ng Panginoon. And dito po sa inyo po, kayo po, ang iba po sa inyo siyempre po naranasan na ikasal na po sa babaeng, or lalaking prepare ni Lord para po sa inyo. And I believe kahit ilang dekada na yung lumipas or ilang taon na po yung lumipas, vivid pa rin po yung sa ala-ala niyo yung mga memories nung kayo po ay, ikinasal. So, this time po yung pag-uusapan po natin ay, yung pinamagatan ko po siyang The Bride and the Bridegroom. Sige po, punta po tayo sa Efeso chapter 5 verse 27 to 31. Sige po, puwede po ba NKJV po? Okay po. Sabi po dito, that he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. So 28 po, so husbands ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as the Lord does the church. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. 32. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let each one of you in particular so love his own wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. Sige po, amen. At pwede po sa RTPV na po. So, binanggit po doon sa verse 32 po na yung
yung English word na binasa po natin is, "This is a great mystery." Yung union po. Ano po yung union po dito? Sige po, sa 27 po. Ah, ah, yung ti yung tinutukoy po dito na great mystery ay yung si Jesus po at ang church. So, sino po ba yung bridegroom? So, alam po natin na Jesus is the bridegroom. Punta po muna tayo sa Mark 2 verse 19, sa NKJV pa rin po. Mark 2 verse 19, "And Jesus said to them, Can the friends of the bridegroom fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast." So dito po sa verse 19 po, inexplain po dito ng Panginoon, pinakilala niya yung sarili niya na siya yung bridegroom. So during that time, alam po natin ito na may arose na question na bakit yung mga alagad ni ano nagfa-fasting, tayo wala. So inexplain ni Jesus na hindi pwedeng mag-fasting habang kasama pa nila yung bridegroom. So ngayon, 'di ba po tayo ay nasa fasting tayo kasi, 'di ba wala na po dito si Jesus sa lupa, andun na po siya sa kanang trono ng Diyos. So ginagawa po natin 'to bilang, pagtupad sa sinabi ni Jesus na, kailangan po nating mag-fasting. But nevertheless, yung ibig ko pong sabihin dito, sino yung bridegroom? So Jesus is the bridegroom. Tapos, sino naman po yung bride of Christ? Punta po tayo sa 2 Corinthians 11 verse 2. Sabi po dito, si Paul po yung nagsulat po dito. So nagkaroon po kasi ng ah, kumbaga, ni-rebuke niya yung mga nasa church kasi nagre-receive sila ng mga ibang katuruan. But basahin po natin sa verse 2, sabi dito, "For I am jealous for you with godly jealousy. For I have betrothed you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ." Sige po, RTPV po, ay translate po natin. So, sabi po dito, "Ang pagmamalasakit ko sa inyo ay katulad ng pagmamalasakit ng Diyos. Ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki, walang iba kundi si Kristo." So si Kristo yung bridegroom. So sino yung po yung bride? Tayo po yun. So nung tayo'y sumampalataya, tinanggap natin si Jesus bilang ating tagapagligtas, tayo na po pala ay betrothed sa kay Jesus. We are the bride of Christ. So, ibig sabihin po, yung bride of Christ, so it is sabi po ng na-search ko kanina, symbolic representation of the church with Jesus Christ as the bridegroom. At itong mga verses na po ito ay nagpapatunay na tayo po ay ang bride of Christ na ipinagtipan, kumbaga, we are already betrothed sa ating Panginoong Diyos. Sige po, balik po tayo sa Ephesians chapter 5 verse 27. Sabi po dito, "Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhating iglesia na walang anumang dungis ni kulubot man, upang ito ay maging banal at walang kapintasan." So tayo po na mga mananampalataya ng Panginoon, we are called the bride of Christ. At ano po ang gusto ng Panginoon? Na we are being made ready. Gusto ni Lord na i-ready tayo sa papaanong paraan. Kasi gusto niya na maiharap natin ang ating sarili sa Kanya bilang ano po, walang anumang dungis ni kulubot man. Ibig sabihin spotless, without blemish, upang ito ay maging banal at walang kapintasan. So we are being made holy every day. Yun po yung goal ng Panginoon sa atin po na bride of Christ, sa atin po na church niya. Sabi po sa 28, sabi po dito, "Gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili." So
dito po binabanggit ng Panginoon yung earthly husbands. Sabi ni Jesus, the earthly husbands should ought to love their wives. Kagaya ni Kristo na nagmahal sa kanyang church, sa kanyang body of Christ. Kung mahal ng lalaki ang kanyang asawa, ibig sabihin po, sabi dito, minamahal din po niya ang kanyang sarili. So, sa 29 po, sabi po dito, walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. So, inahalin tulad ng Panginoon na dapat kumbaga, yung mga asawang lalaki, minamahal yung babae. So, sabi niya dito, yung nagmamahal sa asawang babae ay nagmamahal sa kanyang katawan. At naturally, wala dapat na kumbaga na tao na namumuhi sa kanyang katawan. Dapat yung sarili niyang katawan, inaalagaan niya, pinapakain, at ito ay kumbaga halintulad sa ginagawa po sa atin ni Kristo sa tayo na church niya. So tayo, sabi dito sa 30, tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan. So we are the bride of Christ. We are part ng katawan ng Panginoon. May halaga po tayo sa katawan ng Panginoon. We are parte po tayo ng body of Christ. Sabi dito, gaya ng sinasabi sa kasulatan, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Um, Yun naman po talaga yung, di ba po, yung concept po ng marriage. Dapat po talaga, halimbawa, pag nag-asawa na sila, yung babae, lalaki, so kailangan po talaga na humiwalay at bumukod sa kanyang asawa. So sabi po dito sa 32, ito ay isang dakilang hiwaga na aking inihahayag tungkol sa kaugnayan ni Kristo sa iglesia. So, yung union po ng lalaki at babae through marriage ay maihahalintulad din po sa union ng bridegroom at ng church na alam po natin na balang araw magkakaroon ng kasalan sa heaven. Sabi nga po dito, ito ay isang great mystery, dakilang hiwaga na kung saan uh, punta po tayo sa Isaiah 54 verse 5. Um, Sabi po dito sa Isaiah 54 verse 5, sapagkat ang lumalang sa iyo ay ang asawa mo, ang pangalan niya Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang tagapagligtas mo ay ang banal na Diyos ng Israel, kung tawagin siya ay Diyos ng buong sanlibutan. So, sabi po dito, for your maker is your husband. So, pinapakita po dito ng verse na ito yung devotion ng Panginoon sa kanyang bride. Na kung saan yung yung Panginoon sa kanyang bride ay ating tagapagligtas. Though etong Isaiah 54 binanggit po dito yung Israel, it doesn't just talk about sa Israel po. Kasi tayo po ng mga Gentiles, di ba po sabi sa Bible, kapag ka atin pong tinanggap ang Panginoon, we are already inheritors ng tayo na po ay tagapagmana and we are considered as kumbaga kaparte ng body of Christ. Tayo po ay considered as bride of Christ. So dito po pinapakita po dito na yung matinding pagmamahal po ng Panginoon sa kanyang bride. At binabanggit po dito na yung Panginoon ay ang ating husband. Ang ating maker, ang ating husband. So kung matatandaan niyo po, uh, di ba po dito sa lupa, yung naging first ministry po ng Jesus ay yung wedding sa Cana. So di ba po, hindi po siya kumbaga nagkataon lang na kumbaga um, coincidence lang na yun yung unang ministry niya na ginawa yung sa wedding sa Cana na kung saan 'di ba po nung naubusan ng wine doon si Jesus, ah,
ginawa niyang water yung wine at nagawa yun doon sa kasalan sa Cana. So there is a significance na si Jesus nung naririto sa lupa, yung unang-una niyang ministry ay yun nga po yung setting, wedding of Cana. At dito naman po sa Pahayag chapter 19, sabi po dito, verse 5, uh, Revelation chapter 19, verse 5, simula po tayo sa verse 5. Sabi po dito, may nagsalita mula sa trono. Purihin ninyo ang ating Diyos, kayong lahat ng mga lingkod niya. Dakila o hamak man, kayong may banal na takot sa Kanya. Sabi pa po dito sa verse 6, pagkatapos ay narinig ko ang parang sama-samang tinig ng napakaraming tao, parang ugong ng malaking talon at dagundong ng mga kulog. Ganito ang sabi ng tinig, purihin ang Panginoon sapagkat naghahari ang Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magalak tayo at magsaya. Luwalhatiin natin siya sapagkat nalalapit na ang kasal ng kordero, nakahanda na ang kasintahang babae, nabihisan na siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay sagisag ng mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. So, sa verse 9 naman po, sabi po dito, at sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, mapalad ang mga inanyayahan sa kasalan ng kordero, idinugtong pa niya, ito ay tunay na mga salita ng Diyos. Sige po, dito po, binanggit po dito na talagang balang araw, doon po sa kalangitan ay magkakaroon po ng kasalan. At si Jesus bilang ating bridegroom, uh, ikakasal po siya sa church, sa bride po niya. Sabi nga po dito sa verse 7, magalak tayo at magsaya. Amen. Or, alam ko po madami po tayong pagsubok na pinagdaraanan, iba-ibang pain, iba-ibang problema ang nararanasan natin. Pero sabi nga po sa Bible, lahat po ng mga pagsubok na meron dito sa mundo, lahat na po yan ay hindi siya pangkaraniwan. Dahil yung mga pagsubok na dinadanas natin ay nararanasan din ng ibang tao. At kahit yung mga tao noon, may mga pagsubok din sila na katulad sa atin. At yung mga future generation, ganun din po, daranas din po sila ng mga pagsubok na katulad sa atin. So, kumbaga po, sabi ng Panginoon, magalak tayo at magsaya. Bakit? Let us be excited. Kasi itong mga pagpapagal natin, alang-alang sa ating Panginoon, tayo man ay nahihirapan, tayo man ay nagkukulang, kumbaga feeling natin na uupos na tayo dahil sa madaming mga pagsubok, pero ang hinihiling po sa atin ng Panginoon ay manatili sa Kanya. At ito nga po sabi ng Panginoon, magsaya ka, magalak ka, yung joy of our salvation, wag po natin hahayaan na mawala. Bakit? Kasi balang araw, kung dito nga po sa lupa, masaya tayo sa mga pag-a-attend ng kasalan, how much more balang araw na sa kalangitan magkakaroon ng kasalan na kung saan ang ating Panginoong Hesus mismo yung bridegroom. At tayo kapag tayo nagtagumpay dito sa lupa, napagtagumpayan natin lahat at nanatili tayo sa Panginoon. Grabe, balang araw sa kalangitan talagang magkakaroon ng glorious union na kung saan tayo na mga bride of Christ, yung church niya na kung saan sabi nga dito sa verse, uh, sige po, sabi po dito, luwalhatiin natin siya hindi, okay na po yun sa verse 7. Sabi po dito, magalak tayo at magsaya, luwalhatiin natin siya sapagkat nalalapit na. Amen. Nalalapit na po. Um, Madami na po talagang nangyayari. Makikita po natin 'no, hindi na natin maipagkakaila, pagunaw na po ng pagunaw yung mundo. Even po yung Pilipinas, kabilat kanan yung pagbaha, madaming mga, bayan, mga barangay yung nalulubog sa baha. And
Sa totoo lang po, kung titingnan natin yung kumbaga geographically, yung Pilipinas, talagang mangyayari po talaga masa-submerge tayo sa sa tubig. Kasi kumbaga wag tayong magtaka kasi geographically yun yung location natin. Katabi ba naman natin yung Pacific Ocean? Ang laki ng Pacific Ocean. Tapos yung Pilipinas pulong-pulo pa. Pulo, islands pa. Thousands of islands. And at the same time, nasa science, inuulat na, um, di ba, yung rising of sea level dahil sa global warming. So, technically, pataas ng pataas yung tubig. So, mangyayari po talaga yung mga pagbaha. So, yung sinasabi ng Panginoon, pinapamula tayo na ng Panginoon na wag natin titingnan yung mga bagay dito sa lupa. Kasi kahit gaano pa karangya yung mga material na bagay dito sa lupa, mawawasak ito. So, yung puso natin, ituon natin sa Panginoon. Let us fix our eyes on Jesus and let us be joyful, let us be excited kasi balang araw, grabe, magkakaroon tayo ng glorious event doon sa heaven. Isa 'to sa mararanasan natin, yung wedding in heaven. At sabi nga dito, nakahanda na ang kasintahang babae. Bakit nakahanda? Kasi sabi sa verse 8, nabihisa na siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay sagisag ng mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. Mabubuting gawa. So, tayo na kumbaga betrothed tayo kay Jesus, uh, we have to kumbaga prepare ourselves. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon that we have to be ready for the upcoming wedding. Balikan po natin nga kanina yung sa Ephesians chapter 5 verse 27. Anong sabi po doon? Uh, Hallelujah. Ayan, sabi po dito, oh, ginawa niya ito upang ang iglesia, tayo yon ay mahirap niya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhating iglesia na walang anumang dungis ni kulubot man upang ito ay maging banal at walang kapintasan. So, yun po yung gusto ng Panginoon na tayo, ikaw na mananampalataya ka ng Panginoon, alam mo na bride of Christ ka, you have to prepare yourself to live a pure and holy life because gusto ng Panginoon yung i-pursue natin ay yung maging buhay natin is kumbaga maging spotless at blameless tayo sa Kanya. Yun yung gusto ng Panginoon na preparation sa atin. Dito sa mundo, yung ang daming before ikasal, ang daming preparation, mga kailangan decoration, mga pangpakain, di ba? Ang dami po. Minsan parang, nababurden na yung mga ikakasal, ang daming kailangan gastusin. Pero, hindi katulad dito sa mundo, hindi pera yung gusto ng Panginoon na paghandaan natin, kundi yung sarili natin na we have to present ourselves sa Kanya na walang dungis, walang kapintasan. Sabi nga balik po tayo sa Pahayag chapter 19 verse 9. Sabi po dito, at sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, mapalad ang mga inanyayahan sa kasal ng kordero. Idinugtong pa niya, ito ay tunay na mga salita ng Diyos. Mapalad po tayo na yung pangakong ito ay nasa sa atin, bukas ang kalangitan sa pangako ng Diyos. Mapalad tayo na isa tayo sa mga inanyayahan ng Panginoon. At bilang mga inanyayahan, kumbaga sa party, may invitation tayo, what we are going to do is to attend. So, kailangan natin, sa puso natin, na umattend doon. Kagaya po sa Mateo chapter 22, sige po, doon po sa Mateo chapter 22 po. Yan. 'Di ba po? Ito po yung parable of uh, na si Jesus mismo po yung nagpahayag po nito.
ang talinghaga tungkol sa kasalan. So alam na po natin 'to, ilang beses na po natin 'to nabasa pero sige po basahin lang po natin fast pace sa verse 1. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga, sinabi niya, "Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki." Amen. Alam alam natin 'to sa verse 2 na yung tinutukoy dito ay yung Panginoong Yahweh. Daos siya ng kasalan sa kanyang anak na lalaki. Sino 'to? Si Jesus. Sabi dito, isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Tayo po, meron po tayong dakilang paanyaya sa ating Panginoon. We are all invited po. At ito po ay dakilang paanyaya. Ngunit sad to say, itong mga taong ito na isinulat dito, yung mga inanyayahan ayaw dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito, sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang mga pagkain na patay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat. Halina kayo. Alam niyo po nung sinearch ko kanina about sa ancient wedding ng mga Jew, so nabasa ko po doon na, sa marriage po doon, ah, yung gagawin po ng lalaki, eh, kumbaga kakausapin niya yung parent niya, tapos yung parent niya yung makikipagkasundo sa parent ng bride. So kapagka nag-agree sila sa mga napag-uusapan nila, so yung parent ng babae 'pag okay yung mga, yung proposal nung lalaki doon sa parent yung sa parent ng babae, 'pag nag-agree siya na ipakasal yung anak niya, so ang tawag na po sa kanila ay betrothed. So kapagka naselyuhan na, na nag-agree na yung papa ng babae at yung sa panig naman ng lalaki, anong gagawin nung lalaki? 'Pag na sila ay na-betroth na, siyempre aalis sila, bakit? Because they will make some preparations para po sa gagawing kasalan. So, parang yung Panginoon po, 'di ba po, nung tayo'y tinanggap natin ang Panginoon Jesus, betrothed na po tayo sa Kanya. At si Jesus po sa Juan chapter 14 verse 1, sabi po dito, sinabi dito ni Jesus, 'di ba po, ang Panginoon namatay siya at muling nabuhay. At asan po siya? 'Di ba po umalis siya? Pumunta siya sa kanang trono ng Ama. At sabi niya dito sa mga disciples niya noon na umiiyak, nagdadalamhati dahil alam nilang aalis si Jesus. Ang sabi ni Jesus, sabi niya, "Huwag na kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin." Verse 2, "Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan." So that makes sense. Bakit si Jesus pumunta sa kanang trono ng Ama? Kasi they are making the preparation for the great wedding someday na mangyayari. Nagpe-prepare ang Panginoon para sa atin. Katulad po nung sa Mateo 22, yung yung hari po na ikakasal yung kanyang anak, ang dami na po nilang preparations na ginawa. Pinatay yung pinakamainam na mga hayop, ang dami-daming preparations na talagang the best. At yun din po yung nangyayari ngayon sa heaven. Pine-prepare ni Lord yung mga gantimpala natin. So, when the time comes na magkakaroon ng, great wedding sa kalangitan, I hope tayo po, kumbaga yung paanyaya ng Panginoon ay makadalo tayo sa pamamagitan po ng ano, sige po balik po tayo, i-shortcut ko na lang po. Sa Mateo 22, ah, yun nga po, gusto ng Panginoon na dumalo tayo. Huwag tayo dito sa verse 5 na, yung mga tao, yung hindi nila pinansin yung paanyaya, alam na nila na may kasal, kumbaga alam na nila, kumbaga sa panahon natin ngayon, alam na nila na, may Diyos na kailangan sambahin ng Panginoon at to live a holy life. Pero ang dami nilang excuses, "Ay, ayoko muna mag-serve. Ayoko muna sumunod kasi ganito, ganito, ganyan, may tatapusin ako, busy ako." So 'pag nagkataon, baka hindi pa tayo makadalo sa inihanda ng Panginoon sa atin sa kalangitan.
Sige po, ano na po tayo sa verse ano na lang po, sa verse 11 naman po, i-shortcut ko na lang po. Sabi po dito, yun nga po, alam po natin na yung mga taong hindi dumalo, ah, na na kung saan, may mga sinugo yung hari at yung iba sa kanila sinunggaban, hinamak, pinatay. So, nagalit ang hari, pinapunta niya ang mga kawal niya upang puksain ang mga mamamatay tao. Kaya sinabi doon na, ng hari na pumunta na lang po sa mga lansangan at isama ang lahat ng kanilang natagpuan. So yun nga po, sa verse 11 po sabi dito, pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan? Hindi nakasagot ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, talian ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. So, alam po natin na may mangyayaring, kumbaga, kumbaga may katapusan ng lahat. So, ang gusto lang po dito ng Panginoon, maghanda po tayo. Hindi po puwede na madatnan tayo, dumating yung halimbawa kamatayan or dumating yung rapture, na hindi tayo handa. Dahil alam natin na sabi dito, yung mga hindi handa, hindi nakadamit pangkasalan. Ano po bang kulay ng damit pangkasalan, 'di ba po puti? At sabi nga kanina sa pahayag dun sa chapter 19, nakasuot siya ng puting-puting damit at yung puting-puting damit ay simbolo ng mabubuting gawa. So, gusto ng Panginoon na habang tayo'y naghihintay at naririto pa sa mundong ito, gusto ng Panginoon na magliwanag tayo sa mabubuting gawa. Anong nire-require po sa atin ng Panginoon? Yung bunga. For thy fruits they will be known. Sa ating mga bunga, tayo ay makikilala. At sa verse 14, dito na po ako magtatapos. Pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili. So, God bless po sa lahat. Nawa po ang salita po ng Panginoon ay kumbaga, ah, atin pong kumbaga we are washed with the word of God. So patuloy po tayo sa araw-araw na ah, magpalinis po sa salita ng Panginoon. At yun nga po, 'di ba po kanina nabanggit ko, yung unang-unang miracle ni Jesus ay sa wedding ng Cana at wait lang po. Um, at sa Revelation chapter 22 po pala may binanggit po doon, 17, ah, yan po 'di ba yung Revelations chapter 22 yung last na chapter ng Bible. Tapos nung unang ministry ni Jesus sa wedding of Cana, tapos eto last chapter ng Bible, sabi dito sa 17, sinasabi ng espiritu at ng babaeng ikakasal, "Hali kayo." Lahat ng nakakarinig nito ay magsabi rin, "Hali kayo." Lumapit ang sinumang nauuhaw, kumuha ang may gusto ng tubig na nagbibigay buhay. Ito'y walang bayad. Sige po, pwede po sa NKJV. Yan, yung hali kayo, sabi dito, "Come, come." And the spirit of the bride say, "Come," and let him who hears say, "Come," and let him who thirsts come. Amen. Whoever desires, let him take the water of life freely. Sinasabi po sa atin ng Panginoon, "Come, come to me." Lumapit ka sa akin. Inaanyaya po tayo ng Panginoon, lumapit po tayo sa Kanya. Kung tayo po ay naiuhaw, lumapit po tayo sa Kanya at uminom po tayo ng water of ah, ng tubig na buhay na mula sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat o God sa gabing ito o God na ang iyong salita, Panginoon, ang siya naming naging kaluguran, Panginoon. Lord, nawa kami bilang mga bride of Christ may, O God, na ihanda namin ang aming mga sarili to be spotless, O God, to be
Lord God, without blemish, Panginoon, dahil yun ang karapat-dapat na paghahanda na gusto mo na gawin namin, Panginoon. Lord, I pray na bawat isa sa amin ay managana sa mabubuting gawa, Panginoon, sa bunga, Panginoon, oh God, in Jesus' name, oh God. At Lord, nawa yung salita mo, Panginoon, ay amin rin po, Panginoon, na batid, Panginoon, especially sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa'yo. Lord, salamat, purihin ka at pasalamatan. In Jesus' name, amen.